Let's get our suki na point of view natin regarding the recent political developments. We have our political analyst Antonio Contreras. Welcome back to Afternoon Delight. Professor Contreras. Okay, buti na lang tumubo ulit yung buhok mo. kundi baka mapagkamalang hindi po. Joke lang po. Okay. Sir, alam ko po, nagulat pa ba kayo na biglang nagkaroon ng kudeta na naman sa Senate leadership, sir? Well, actually, hindi ko inasahan yon. Although inasahan ko na mangyayari in the future. In the future. Prof? Uy, nag-freeze yata. Nawala si Prof. Hello? Hello, Yes. sir. Yes, sir. Nag-freeze po kayo ng saglit? Medyo naging unstable yung internet namin dito sa loob ng UPLB campus. Apo. Go ahead, sir. Okay na ba ako? I'm coming. Apo. Loud and clear, Okay. sir. Ang sabi ko, mukhang hindi na ako nagulat. Mas nagulat ako na, well, actually, hindi ako nagulat na gagawin nila yan, pero nagulat ako na ganun kagarapal yung timing na itinaon pa na kung kaya na nagbobotohan ang House. I think it's part of the strategy to intimidate the House in a way. Timing kasi talagang plinano sa tingin ko yun, hindi yun, kasi ando na nga si Lani Cayetano, di ba, nakabang na para sa oath-taking. They know that it's going to happen. The problem is, it's so bad, the optics is so bad, and that people really, parang kahit yung mga kilala ko na mga giving them the benefit of the doubt is already so horrified by the fact that talagang ang gusto lang talagang pigilan ay ang impeachment. Yun ang pananaw ng mga tao eh. Prof, what do you make of... Ay, nawala ata si Prof. Prof? Yes. Prof, what do you make of the statement of now Senate President Cayetano? Kagabi po, ang sabi niya, they got 13 votes, pero actually, ang ine-expect niya ay 1 or 2 more. And also, I would like to know your thoughts dun po sa, kasi solid 9 po naman yun, yung dating minority na dagdagan po bigla ng 4 na votes pa, dun po sa mga bumoto po nung yes kahapon. Actually, ang dapat nating tanungin dito yung 4 na lumipat. Si Pia Cayetano, si Loren Legarda at yung magkapatid na Villar. Pero sa bagay, hindi na natin kailang pagtakhan. Si Senator Legarda, sanay na talaga yun. Nasa DNA na siguro niya ng palipat-lipat ng partido. Si Pia Cayetano, siyempre, ang kapatid ang uunahin niya. Yung mga Villar, poprotektin na lang kanilang business interest. So, ginagamit siguro nilang leverage ito. Sa tingin ko, matakot sila sa mga ganitong pananaw. Kasi ngayon, lumipat. Baka gawin nilang leverage yan na pag hindi kayo umayos, babalik kami sa kabila. Hindi ba? Pag hindi nyo maprotektahan ng aming interest. So it's just so crazy because what should be, if there should be any reorganization in any political body like the Senate, it should be the interest of the people and not their own self-interest or to protect Duterte. 4 na Senate presidents in the past 4 years. What does it say about us, the voters? At, No. Hindi Yeah. po, It tells a lot about the kind of politicians that we elect, but it also tells a lot about the senators themselves. What kind of Senate do we have? Parang bumaba na ng husto, bumagsak na ng husto yung kalidad ng mga senador. Yun nalulung. At nakita natin kahapon, may tumakbo talagang senador kahapon. Literal, when tumakbo. when I say tumakbo, hindi tumakbo na pagka-senador. Sa isang senador na tumakbo at nadapa pa. Overspeeding daw kasi siya, Prof, sabi niya kanina sa interview. Pero, Prof, I'd like to know your opinion. What does it say about the credibility of the Senate? Nagsalita kahapon, again, si SP Cayetano, na sabi niya wala daw kinalaman sa timing, pero alam naman natin ang optics nito. Actually, huwag naman sanang gawing tanga ni Senator Cayetano mga tao na ito walang koneksyon sa impeachment. Malinaw pa na sa bakit ngayon nila tiniming ito. At saka, alam mo, in terms of the credibility of the Senate, these people are lying, they said na hindi mangyayari. May mga sabi nagulat sila, pero yung pala nakaplano na. So it's a bold lie. And I think what is also despicable, if I may use a strong word, is that
kung tutuusin, kung gusto nilang pagsilbihan ng internet si Sara Duterte, Mhm. ay malinaw naman na ano na meron silang boto actually. You only need 8 to block the impeachment, right? And they are 9. 9. So it's not the acquittal that they're afraid. It's not the conviction that they're afraid of. It is the trial itself. Kasi Yes. pag ang trial ay mangyari, lalabas ang mga ebidensya at pag Correct. unti-unting lumalabas siya, nabubuksan yung kahon, nakikita na himay yung mga numero, baka it will be extremely difficult then for them to legitimize and rationalize and explain the unacquittal. Di ba? So, sa tingin ko yun ang dahilan kung bakit gusto nilang pigilan, patagalin, na hindi na sila magko-convene, na meron sila pwede na lang sila magbotohan na wag na mag-convene. So o pwede mag-convene pero sa unang araw i-dismiss agad ng walang hearing. But no matter how they do it, it's not going to sit well. It's not going to sit well with the people. Hindi yan matatanggap ng tao sapagkat alam naman natin na mataas ang interest ng tao sa impeachment, malaki sa mga surveys. About more than majority nagsasabi na gusto nila makita ang investigasyon, gusto nila makita ang mga ebidensya. At nakita naman natin sa bilang ng mga tao doon sa House. Doon ako na-shock, actually, Lord. And doon ako na-shock, nakita ko, sabi ko, wow. Akala ko mga lalagpas ng 106, pero hindi magiging 257. Diba? Hindi ba sila natakot sa sa pababala ng PDP Oo laban? nga. Hindi sila. Which was a joke because you only do that if you're a formidable party Yes. with many members. Yes. If you only have 3 or 4 members, 3 in the Senate or probably 2 or up Mas to marami 8 po sa Senado ang members sa PDP laban. Tapos ilan lang ang gobernador mo, ay di huwag kang manakot ng ganun. Pero sa totoo lang, nanakot ang PDP laban, nanakot ang mga Duterte. Di ba at nagkaroon pa nga ng kudeta, parang pinigulat pa yon. I was expecting na sabi ko, mukha yatang bababa ang boto nitong mga to, maraming matatakot. But 257, really, and there are only 25 members who voted no, right? And most of the reasons of these 25 who voted no, kung hihimayin mo, nirepresent out nila yung kanilang mga constituents o kaya ayaw nila maghiwa-hiwalay ang tabayan, which is as if unity on one hand and accountability on the other are mutually exclusive. Yun namang mga nagsabi, kung pwede mag-comment tukol doon sa mga nagsabi tumayo, maikli, wala pang isang sentence o isang paragraph ang sinabi na they're consulted their constituents and then they are voting against. Alam mo, bilang isang congressman o congresswoman, hindi nakita ng constituents mo yung mga ebidensya. Hindi nila nakita yung lalo kung ikaw sa Mindanao nakatira at hindi naman masyadong araw-araw nanonood ng hearing yung mga tao doon. Kunyari, kahit nasa rural area. Hindi, ikaw dapat yung nagdadala din sa kanila ng balita. Hindi Yes. yung porket, I think they are using democracy in a very bad way. So, at ako nga, nalulungkot ako dun sa aking congressman na sa totoo lang, inamin ko, binoto ko at sinuportahan ko si Ramil Hernandez ng 2nd District ng Laguna. Gusto nga ipaabot ito sa kanya, Congressman, magpaliwanag ka. Why did you vote Yes. for against impeachment? I want to know because I'm a taxpayer. I am your voter. Alam mo, I sa voted Amerika, for di you. ba, Prof, tumatawag talaga sila sa telepono sa kongresista nila. Hindi pwedeng i-dismiss nyo yan eh. Yes. And in fact, yun nga rin ang gusto kong itanong din dun sa 4 na senador, lalo kay Loren Regarda. Yun, kasi, sa bagay, gusto lang siguro niya protekta ng interest ng kanyang anak. But but they have to explain it. They could not dismiss after making controversial decisions. They are paid by our taxes. They owe it to us to explain why. Baka naman, malay mo, meron tayong hindi nakikita. Baka may ipaintindi ni Ramil Hernandez, ba't bumoto siya? Di ba? Hindi ko lang maintindihan siguro. Ipaintindi niya. Kasi isa ko sa mga sumuporta sa kanya. Professor Ton, sinasabi nila na the pessimist would, the prognosis of the pessimist would say, alam mo, mangyayari rin yung nangyayari sa first time sa Senado, papatayin rin to. Although sinasabi ni bagong Senate President na kukonsultahin daw nila muna yung lawyers nila. Parang hindi siya lawyer, marami rin nagsasabi po na itong mangyayari ngayon, potential na equivalent ng yung second envelope ng ERAP impeachment. Exactly. I think it's a tipping point. It's going to be a tipping point. Kasi garapalan eh. Yun ang lack for a better word. Garapal na masyado. Wala nang kahihiyan.
If there is one good thing about this, and is the fact that this kind of move was also able to flush out Bato de la Rosa. Hindi ba? Baka yun ang naging epekto. Baka naman yun ang sinadya. Di ba? Oh. They are willing to sacrifice the Senate. And, a master strategist, sometimes you have to understand that maybe this administration is playing for four-dimension jiu-jitsu, or four-dimension chess. Na, sige, flush out. Para baka yung survival game, na ipina-flush out mo muna yung hidden immunity. So, baka flash out muna nila si Bato para siya ay ma-arrest. Tapos, may mga implinant na mga doon sa minority para pag wala na si Bato, lilipat na naman sila sa majority. Di ba? I'm just thinking, our politics is so crazy Alam mo. to the point that I'm entertaining those kinds of thoughts. Correct, wala na kasing Oh, absurd. lahat posible na. Pero, okay, Nung Prof, lumabas si Bato, joke. Joke lang talaga. pero Prof, Yeah. Kita mo ngayon, at least nagtatago siya ngayon sa Senado. Alam na natin kung nasaan siya. Hindi Oo nga, kasi ayaw niya sabihin kahit nga kung gano'n na siya katagal dito sa Maynila. Pero Prof, sige, since we're on Senator Bato, baka pwede natin i-explain sa sa publiko kasi may tinatawag na parliamentary immunity pero dapat under the conditions na nasa sesyon ng Senado at saka dapat yung crime mo is punishable by 6 years or under. Hindi naman Yeah. Or more. Ay, Yeah. 6. By the way, yun nga, kung ang kalidad ng mga senador natin, ganyan ng logic, nalulungkot ako sa bayan. Kasi, ang nakalagay naman doon, meron kang immunity as a senator, but as long, dapat may session ng Senado, at yun ang, dapat ang penalty sa iyong crime is less than 6 years. Pag more than 6 years, wala na. Hindi ka na qualified. Reclusion perpetua to death nga. Kung sa ibang bansa, meron pa yung napakatinding penalty pa yan, 30 years pa yan, sa ating batas, ang crimes against humanity. So, talingin ko mali yun. And the same time, sinasabi nilang protective custody, it is a legal fiction. There's no such thing in the books. There's no such thing in the books. Wala yan sa konstitusyon. Yan implied power lang yan ng Senado. And that power is only subordinated to the Constitution and the executive power to implement arrest warrants. Now, the arrest warrant was issued by a court. It is called the International Criminal Court. And nowhere in the law that is relevant, it is said that the judge that to issue the warrant should be a local court. Wala namang ganun And we have Republic Act 9851, which is our commitment to international law, our commitment to stop crimes against humanity, na kung meron ng kaso sa isang tribunal, pwede na nating isurrender na lang ang nakasuhang Pilipino. So, andyan mayaman ang mga legal basis na walang karapatan ng Senado. Besides, what is the role ba ng Senado? Ang role ng Senado ay magawa ng batas. And arresting someone is a function of the executive branch. The issuing of the ordering of the arrest is from the judiciary. And right now, there is a valid warrant. Ang dapat na nangibabaw dito, yung executive branch. So dapat na kay President Marcos na kung anong gagawin niya. Kasi talagang parang ako'y nangingilabot, kinikilabutan ako na ang ginagawa nitong mga taong ito, parang ginawang sanctuary ang Senado. As if, kung ako nga lang mayaman na to, kung may-ari ng building ngayon, palalayasin ko sila dyan GSIS. Hindi ba? Opo. Kasi hindi naman kayo may-ari nito, ako. Hindi ba? Parang, it's as if, it's almost like a secure place. Buti ko ang sinishelter mo ay people that are being persecuted or people who are not being hounded by law. So nakalulungkot kasi alam mo itong nakalulungkot dito. Ang mga tao na ordinaryo na napagsususpetsya na mga drug suspects, ang laging sinasabi nila nanlaban o kaya nag-attempt tumakas o nag-avoid ng arrest kaya namamatay, binabaril. Pero ngayon, etong Senado mismo ang tumutulong para ma-avoid ni Bato ang arrest. Hindi ba? We've gone to this point that our lawmakers are becoming lawbreakers. It's just so frustrating. Ay, nako. Ako, madami-dami pa tayong aabangan na how the executive will decide at kung gaano nga ba katagal magsistay si Senator Bato
De La Rosa sa Senado. But for now, we'd like to thank... Baka naman 6 na buwan din. Gano'ng katagal, ano? But at least alam kung saan Oo, hahanapin. hindi na hanapin. But again, we'd like to thank you for your time. That was Thank you, political sir. analyst Professor Antonio Contreras. Maraming salamat po, sir. Thank you for having me.